Hello mga master. Ayun. Binabaklas ko tong aking motor dahil mga master sinabihan ako ng Coast Guard na kailangan i-rehistro ito. Nung mga nakaraan linggo, pumunta ako sa board and safety ng Coast Guard para magpa inspection. Sa inspection, pumasa ako mga idol dahil lang requirement sa inspection ay kailangan ng flare gun, kailangan ng life jacket, kailangan ng running light, kailangan ng fire extinguisher, and most important is cellphone. Pumasa ako doon mga idol. Kaso nga lang, nung sinabihan ako ng board and safety na pumunta ako sa registration office para bayaran ko, yon, nagbayad ako ng $20. Yan. Nung nabayaran ko, sinabihan ako nung cashier, punta ka doon sa may registration office, katabi lang niya, at doon mo kunin yung number. Ang problema mga idol, tinatanong nung registration office yung manufacturing number nito. Wala akong na-provide mga idol, kaya ni-reject ako. Ngayon, nagdududa ako bakit walang mga number dito. Wala dyan. Pero sa kalikot ko mga idol, nakita ko merong number doon. Yan o. Pero hindi pa yan matibay na ebidensya mga idol. Tapos ito, binuksan ko to. Itong cover na to. Bubuksan natin mga idol. Diyan nakatago yung number mga idol. Ngayon, meron na akong ebidensya para may rehistro itong motor ko. Dahil ngayon mga idol, nire-require na ng Coast Guard yung safety na lahat ng gasolinang engine ng bangka, mapakayak o big boat, jet ski, basta watercraft mga idol na nasasakyan ng tao, kailangan nating i-rehistro daw. So yun, nag-comply tayo mga idol. Yung una, failed tayo. Tapos itong kayak ko mga idol, kasi yung ano nila, kailangan din ng body number. Ito ngayon ang problema ko, hindi ko makita kung saan yung manufacturing number nito. Pero pinuntahan ko yung binilihan ko nito, ni-recall nila yung computer nila at nandun nga yung patunay nga na bumili ako doon ng kayak sa kanila. Ngayon, tinanong ako kung ano yung kailangan ng board and safety sa yung registration office. Sinulat ko doon, kailangan nila ng manufacturing seal nung binili kong kayak dito, saka yung serial number at yung certification, manufacturing certification nito. Kalimitan daw ang mga number nito nandito lang sa gilid, pero ito inikot ko, wala. Pati doon sa loob ng kayak wala. Dito sa ilalim hindi ko tinignan dahil hindi naman maglalagay ng manufacturing number dyan sa ilalim, laging dito para nakikita agad. Ito ang ano ko, 50-50 tayo dito. Pero sigurado makaka-register tayo dahil ang sabi naman nung registration office, pwede kong gamitin itong kayak, wag ko lang lagyan ng motor. So ibig sabihin, concern sila dito dahil gumagamit tayo ng gasolina. Pwede kong gamitin ng kayak
na gagamit ako ng pedal, paddle, saka yung pedal. Yun lang. Yun ang required nila. Huwag kang gagamit ng motor. Ngayon, nakakita tayo ng matibay na ebidensya dito sa loob. Dito pala nila nilagay yung manufacturing number nito. Kaya papakita ko sa inyo mga idol para aware din kayo, para katulad niyan yung mga nakikita ko rin na katulad ko na may motor dyan na nakakayak. Yun, para malaman din nila mga idol. Dahil hindi naman araw-araw na naninita yung mga board and safety na dyan sa tubigan. Pero pag natsyempuhan kayo mga idol, ako natsyempuhan ako eh. Ayan o, nandito nakalagay mga idol. Ayun o, yan yung number. Hindi nyo lang makita mga idol, pero yan yun. Ito yung number mga idol. Yan. Kaya matibay na ebidensya yan para may rehistro ko to. Ayun, dahil magdadalawang buwan na hindi ako nakapagkayak mga idol, nakapag-trolling dahil dito rin. Yan mga idol. Share ko lang sa inyo yung requirements ngayon ng Coast Guard Board and Safety na i-rehistro natin ito. Kaya naman mga idol, pinicturan ko to mga idol. Pinicturan ko na ganyan ako para alam nila na kinalas ko dito sa makina. Baka sabihin nila, baka isipin nila pag inilayo ko ito, sa iba ko kinuha ito. Kaya ginanyan ko yan, pinicturan ko yung number. Yung number na yan, I take picture on this manufacturing number. This strong evidence mga idol na this number is belong to this engine. Hinanap ko rin dito sa loob dito, wala akong makitang mga number na iba mga idol. Walang number dito, walang number dyan, walang number dyan. Nothing number on the body, only on the cover. This cover mga idol. Tapos, ang gagawin ko ngayon mga idol, dahil nandun yung number niya, i-engrave ko siya dito. Pag na-registered ko yan, i-engrave ko yan dito para kitang-kita agad. Kung matsyempuan ulit ako ng Coast Guard. Yan mga idol. Share ko lang sa inyo mga idol. Dahil, yung yun nga palang board and safety na sumita sa akin doon sa habang nagto-trolling ako nung nakarambuan, mga bata pa mga idol. Kaya yung mga bata na yan, mahigpit yun mga idol. Pero ayos lang naman mga idol. Gusto ko nga rin may rehistro ito dahil nga alam nyo na pag mawala man ng motor at meron kang ebidensya mga idol. Yan. Mura lang ang registration nito mga idol. Ang registration nito is $20 lang. Ang mahal dito yung mga gadget, yung mga safety, SOS light. Yun ang mahal. Yan mga idol. Hinahanap ko dito, walang number talaga. Kaya ito lang yung nandito lang yung number niya sa loob, nakatago. Sana may registered natin to tong linggo na to mga idol. Babalikan ko yung yung registration office. Ibinalik nila yung resibo ko na $20 dahil nga failed nga daw. Pero babalik ulit ako doon para ma-registered natin mga idol. Tapos hinihintay ko pa rin yung manufacturing number nitong kayak ko. Sana mabigyan nila ng solusyon yun, na yung binilihan nila dito sa kayak na to, magpadala siya ng
seal ID, serial number, manufacturing number, para may registered natin at magkaroon tayo ng sariling body number, registration number nitong ating unit, mga idol. Ayan. Hindi nila binalik yung mga pinilapang kong papel, mga idol, dahil baka siguro alam nyo na, for safety sa para magpa-check up ulit, pero itatry kong pumunta ulit doon na ipaparecall ko yung papel na yon para ma-rehistro na to, mga idol. Yun, mga idol, yun lang ang share ko sa inyo, na kailangan nating i-rehistro ang ating mga motor. Ayan. Pag nagkaroon ako ng number dito, mga idol, the first kayak registered in the island is my kayak, mga idol. The first kayak. Sana nga at pagpalain tayo. Pero yun lang talagang requirements, mga idol. Kaya babalik na natin to, mga idol, dahil nakita na natin yung hinahanap natin na kailangan sa registration. Nagtataka nga ako bakit hindi nila i-engrave dito. Kailangan na engrave dito eh. Sana makapunta tayo ulit sa registration office itong linggo na to, mga idol, para malaman. Ayan. Ayan, mga idol, sana ay may napulot kayong kaalaman ngayon. Ano? Natsempuan ako ng mga batang na nagpapatrol. Sabi na, inuubos yung talakitok natin dito Sitayin nga natin to. Ayun, sinita nga ako, mga idol. Yun Kaya, mga idol, para maganda, mag-comply tayo sa nila, sa requirements. Maganda rin, mga idol, na may registration tayo nito, dahil kung may tumarantado, matitrace na sa atin ang motor. Yan, rolling ulit tayo. Na tsempuan tayo ng mga magagaling, mga idol. Yan. Siguro yan. Ano? Yon, mga idol. Tapos try nating paandarin, mga idol, kung umaandar pa ba tong ating motor. Mama, hindi na umaandar to natin to. Pump muna natin. Yun mandar pa, mga idol. That's the one, mga idol.
Umaandar pa. Umaandar pa ang ating motor. Bagong ano to mga idol, bagong change oil. Kahit yan, yung gear oil nito, bago lang din yan. Kaya naman mga idol, yun mga idol, hanggang dito na lamang. Ngayon, magandang hapon. At sa lahat ng mga nanonood, to all supporter, salamat sa inyo. At sa mga bagong viewer, ayun, subscribe to my channel para naman masaya ang ating YouTube channel mga idol. Oh, para mayroon tayong score. Yun, hanggang dito na lamang mga idol. God bless all.